na mga goats na makikita dito at iba't iba ang lahi na makikita mula dito sa farm. Kaya mamaya, iisa-isahin natin kung ano-ano ba yung mga lahi na yan. Balita ko iba dyan, imported pa raw. At dahil nga kilalang kilala ang mga goats sa kanilang masarap na gatas, ay nako, hindi tayo magpapahuli at maggagatas tayo mamaya. At alamin na rin natin kung paano nga ba pinapasteurize ang mga gatas ng kambing. At bukod dyan, para sa mga beauty conscious, nako, you will love this dahil mamaya gagawa tayo ng mga facial masks at mga facial cleansers na, well, gamit-gamit pa rin syempre ang gatas ng kambing. Kaya mga kapuso, nako, tutok lang dahil usapang kambing talaga tayo ngayong umaga mula dito yan sa Alaminos, Laguna. Back to studio muna. Kaya dito na kayo kung saan masaya mga gimmick. Gatas? Yeah. Sa Alaminos. Sa Alaminos. Medyo pareho pangit pakinggan kasi pagkagata. Pareho din kayo sa pagkagata sa baka at kalabaw? Pareho din kayo? Medyo Ginagatasan. Oo. At gaano naman kaya karami ang makukuhang gata sa bawat kambing? Ako, lahat po nang yan inalam na sa atin, para sa ating lahat ni Monica. Kaya naman, go Mon! 1 litro ba ito? Isang balde? Paano ba yan? Ganun din. Hi guys! Actually kanina, medyo tinatanong ko rin sa kanila, paano nga ba sabihin paggagatas or paggagatas? O anyways, tama yung sinabi nyo na mamaya alamin natin kung paano nga ba ginagatasan itong mga kambing na makikita dito sa Alamitos Goat Farm. At ito nga katabi ko ngayon, isa sa mga goat na makikita dito sa kanilang farm. Ito yung yung tinatawag nila na sa Anen goat. Isa itong goat na nagmula pa all the way from Australia. At isa ito sa mga breeds na makikita mula dito sa Alaminos. Now, little trivias lang about mga goats, mga kapuso. Alam nyo ba na napakaselan pala nila pagdating sa mga pagkain na kanilang ninunguya? Ito ay dahil sa ayaw nilang kumain ng mga madumi o yung mga hindi fresh na damo. Kaya dapat kapag sila ay pinakain, ito ay yung medyo nakatanim pa. Yung mga roots nandun pa dahil gusto nila ay fresh dahil maselan din sila sa mga gatas sa kanilang produce. And another trivia, mga kapuso. Alam nyo ba na ang mga goat pala, kaya palagi yan nguya ng nguya, ay dahil 2 o 3 ang stomach nila. At kapag na-digest na yung kanilang kinakain sa kanilang first stomach, bumabalik ito sa kanilang bibig para muli nilang nguyain. Pagkatapos ay pupunta sa kanilang pangalawang stomach. Kaya all day, all night, ay nakikita nyo na nguya itong mga goat. Tulad nitong si Whitey na pinangalanan ko nga Whitey dahil puting-puti siya. At para alamin pa kung ano pa yung ibang mga breeds na makikita dito ng mga goats, ay kasama natin mismo ang owner nitong Alaminos Goat Farm na si Sir Art. Hello po, Sir Art. Good morning. Ayan, welcome to Unang Hirit. Alright, sir, ano-ano po ba yung mga goat na makikita dito sa Alaminos? Meron kaming 3 breeds dito sa Alaminos Goat Farm. Meron kaming sa Anen, yung ginagamit namin pang milking, tapos meron kaming Boer, yung pang meat naman, tapos yung Anglo-Nubian. Okay, so ito yung sa Anen, sir, no? Ito yung sa Anen breed. Sir, ano usually yung difference po ng mga, imported, sir, no? If I'm not mistaken, yung mga Okay. nakikita natin. Ano, sir, yung difference sa mga imported na goat kung i-compare natin sa mga native ones? Yung mga imported kasi malalaking kambing to, tapos malalakas gumatas, mas madaming karning nakukuha sa kanila. Okay, in terms po of nakita natin, no? Kain sila ng kain. So, malakas po bang pakainan tong mga goats? Usually, gaano po karami yung kinakain nila? Yung mga goats, malakas kumain yan. Buong araw kumakain yan hanggat mabusog sila. Basta pakainin lang sila ng pakainin, kasi yun lang. Usually, sir, ano yung mga kinakain ng mga goat natin? Ang mga goats natin, kumakain yan ng mga damo, tapos mga iba't ibang klase ng mga plants na tinatawag namin legume. Tapos kumakain din sila ng mga feeds to supplement lang yung kanilang nutritional requirement. So may feeds din tayo na pinoprovide? Meron tayong feeds na pinoprovide para lang makumpleto yung nutritional requirement ng kambing. Okay. Sir, I heard, no, meron kayong parang tinatawag dito na salad garden. Ano po yung makikita dito sa salad garden natin? Yung salad garden, ito yung mga legumes na mga tinanim namin, katulad ng mga indigofera, rensoni, mga centrosema, mga different kinds ng legumes to na pinapakain namin sa mga kambing namin. Alright, so talaga palang ang dami nilang kinakain, no? Sir, mga ilan po mga goats ang makikita dito sa Alaminos Goat Farm? Dito sa Alaminos Goat Farm, meron kaming 800 heads ng kambing. Okay. Tapos, pag-usapan natin ngayon yung paggagatas ng mga goats, no? Usually po, ilang beses ginagatasan ng ating mga kambing dito? Sa Alaminos Goat Farm, meron kaming 2 beses namin ginagatasan ng kambing. Isa sa umaga, 7 a.m. Then sa gabi, mga 8 p.m. So twice! Twice. Mga ilang, syempre hindi naman po yung 800 goats yung ginagatasan natin, no? Usually mga ilang goats sa isang araw ang ginagatasan?
meron kaming 60 heads na sa anin goats na ginagatasan every day. Mga ilan po ang napoproduce nila na mga, let's say in liters po, ilan po yung napoproduce nila? Every day, nakakuha kami ng 150 liters a day. 150 in total na po yun. In total ng sa buong araw namin kinuha. Okay, madami-dami pala, 150 liters. Naku, tamang-tama yan. Pwedeng maraming uminom at marami tayong ma-process dyan, no? So mamaya sa aming pagbabalik mga kapuso, no, papakita na namin sa inyo kung paano nga ba tamang kinukuha ang mga gatas ng kambing, pati na rin yung pagpapasteurize ito. Kaya abangan nyo yan mula dito yan sa Alaminos, Laguna. Thank you so much, Sir Art. Thank you.